Isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos siya ng International Criminal Court upang base militar ng Pilipinas. Pero ito pong si Ferdinand Marcos Jr. ang nagparami ng mga base militar na po pwedeng magamit ng mga Amerikano, lalong-lalo na ang mga base militar na malapit sa Taiwan, na siguradong gagamitin ng mga Amerikano pag nagkaroon ng putukan ng gera tungkol po sa Taiwan. Isang gera na wala pong kinalaman ng Pilipinas, isang gera na wala pong pangnasyonal na interes ang mga Pilipino. Villanueva family, nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At heto po, no, magre-react po tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano at itong si dating spokesperson Attorney Harry Roque sa message nila sa Araw ng Kalayaan. At muli na namang binanata ni Attorney Harry Roque itong Marcos administration. Okay? Yan ang ating pakikinggan at magre-react tayo dyan. At ano na ba ang latest updates patungkol po sa pangyayari sa Senado, no? In the opinion of Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Pakikinggan natin yan. At also guys, ay update po tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa ICC. Abangan ninyo yan, okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Para updated naman kayo sa mga trending na mga balita. Okay, ito, panoorin natin kaagad itong si attorney. Ito muna, unahin muna natin itong update patungkol kay Tatay Digong, no? Na isa sa ilalim raw sa panibagong medical check-up si Tatay Digong. Bakit kaya, no? Yan ang ating alamin dito sa unang video at ire-reaction na natin. Ito po, panoorin natin. isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos siya ng International Criminal Court upang matiyak na kaya niyang dumalo sa paglilitis hinggil sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa court order ng ICC na inilabas kahapon, pinaliwanag nito na ang naunang medical assessment ay nakatuon lang sa kung fit si Duterte na dumalo sa pre-trial proceedings. Kailangan daw matukoy kung may nagbago sa kanyang kalusugan. Inaasahang isusumite ng independent medical experts ang kanilang findings sa ICC sa August 18. Sa November 13 nakatakda ang paglilitis kay Duterte. Mga kapatid, Jess De Los Santos. Ayan ang reason pala na isa sa ilalim ito sa panibagong medical check-up itong si Tatay Digong ay titingnan ulit, no, kung wala bang nagbago sa kanyang katawan, kung he is fit to stand trial. Ngayon, alam naman natin na ang katawan ni Tatay Digong is deteriorating. Ang hindi ko maiintindihan talaga ng ICC is dapat sana kung tutuusin pinayagan nila yung interim release, di ba? Kasi ako, duda ako diyan, the only reason na pabalik-balik yung sakit ni Tatay Digong, no, kung meron man, nauntog na nga yung kanyang ulo, di ba, kung maalala natin, kasi po hindi na siya masyado makapag-balance sa kanyang sarili, sa kanyang paa, no? Kasi nga matanda na, gumagamit na nga ng sungkod, di ba? O cane. Yan, palatandaan yan. Yan ang hindi ko maintindihan ng ICC. Sa ganyang kalagayan ni Tatay Digong, hindi pa ba kayo naaalarma dyan? Di ba? And remember, he is still innocent. Hindi pa siya proven guilty. Di ba? Bakit hindi nyo pinayagan yung interim release niya dati? Di ba? Because that is very unfair on the part of Tatay Digong. What if napatunayan na inosente siya? Inosente naman talaga siya. Kahit sinong Pilipino dito sa Pilipinas, majority of the Filipino people, I think not all, kasi meron pa rin mga naniniwala sa mga kalaban ni Tatay Digong, no? Especially yung mga pamilyang mga jadik dyan. Di ba? So, unfair na hindi pa siya proven guilty pero ginanya na siya, kinukulong na siya. So, yung pag-file ng interim release nung panahon ni Attorney Kaufman, I think that is really the best thing na dapat sanang inaprubahan nila. Pero hindi. Kaya nga, nagdududa tayo sa ICC na plus lumabas pa itong 18X Marines na sinabi na merong mga taga-ICC na pumunta sa Pilipinas na binabayaran ng mga government official sa Pilipinas. Yan ang claim ng mga 18X Marines, ha. Mas lalo tayong
na nagdududa sa ICC na hindi sila patas dito sa usapin sa issue ni Tatay Digong. Di ba? Ngayon naman, mag-check up na naman sila kay Tatay Digong. Ay, alam naman natin, i-check up nyo yan. Hindi talaga yan. Ako nagdududa na nga ako for compliance na lang ito yung medical check up ni Tatay Digong. Alam nila na si Tatay Digong is not fit to stand trial, pero pinipilit pa rin nila na gagamutin namin ito para maka-stand trial si Tatay Digong. Kawawa nga no? At to make this long story o long issue short, wala naman na tayong ibang pagbibintangan dito kundi si Bangag BBM. Siya naman talaga lahat ng makagagawan dito. Kaya nga ako, sabi ko, lahat ng mga hinanaing ngayon ng taong bayan, especially yung mga supporters ni Tatay Digong, masusolve ito lahat pagdating ng panahon na presidente na si VP Sara. Yun lang ang aking dyan. Yung tungkol sa flood control na problema ng Pilipinas. Si VP, ngayon, hawak lahat ng administrasyon itong ahensya ng gobyerno natin. Pati nga itong Senado, gusto na nilang hawakan. Hindi nila totally hawakan itong Senado kasi meron dyan mga senador na may prinsipyo rin. Yung House of Representatives, given na yan Lahat doon, nga lahat doon ng pera Babayaran lang ng pera. Wala mga bayag yung mga House of Representatives most if not all, okay? Pero ngayon, hintay na lang tayo sa 2028. Yung panawagan nila kay VP Sara na mag-people power na si VP Sara ang manguna. Nare-realize ko rin. Gusto ko sanang mag-people power, no? Pero sana naman, ang taong bayan ang kikilos. Hindi si VP Sara ang mang-iinganyo kasi hindi po maganda sa mata ng taong bayan at sa mata ng mga kalaban ni VP Sara na si VP Sara yung mangunguna na isusulong natin ang kasi alam ko naman yung purpose nila. Gusto nila si VP Sara yung mananawagan para talaga maiinganyo yung taong bayan na lumabas talaga, no? Kasi yung iba ayaw pang lumabas para mag-people power kasi wala pang kilo si VP Sara. Pero knowing that it will be a desperate move kay VP Sara kasi after the people power, kung magtagumpay ang people power, si VP Sara man ang makabenefit. So hindi siya maganda. Tingnan. Di ba? Dapat sana taong bayan ang kumilos. Paano yan? Hawak ni BBM yung kapulisan, NBI, ang kasundaluhan. Hawak niya lahat. Noong panahon ni Erap Estrada, nag-give up yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Like for example, si Tariela. Halik yan sa puwet ni BBM. So hindi talaga yan kahit alam ni Tariela, no? Meron pang iba diyan, ang dami pa, no? Mga So depende na lang yan, no? Sa ngayon talaga, ang kalaban ng ahensya ang kalaban ng gobyerno, taong bayan talaga. Ang taong bayan ayaw na kay BBM Magprangkahan na tayo ito, panoorin natin itong banat ni Attorney Harry Roque sa Kalayaan. At meron ba talagang kalayaan ngayon sa Pilipinas? Yan ang tanong. Ito po, panoorin natin. Play. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ngayong araw po, pinagdiriwang po natin ang ating 128th year of being the first republic and independent state sa buong Asya. Ngayong araw po, sa balkonahin ng kanyang tahanan, winagayway po ni Presidente Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas para po ideklara na tayo po ay isang republika ng Pilipinas. Bagamat tayo po ay talagang naunang republika sa buong Asya, nakalulungkot po ngayon ang estado ng ating demokrasya sa Pilipinas. Numero 1, tayo lang po ang bansa na naging kauna-unang malayang bansa na pinamumunuan ngayon po ng isang adik. Hindi na po magkakailayan. Hindi po natin inaasahan na aamin ang Pangulo na siya ay adik, pero ito naman ho ay pinatunayan na. Hindi lang po ng pulboronic video na nakita nating lahat, kung hindi na sariling panganay na kapatid ng ating presidente na isang senadora, si Amy Marcos. Bukod pa po rito, tayo po ngayon ay usap-usapan sa buong daigdig bilang nangunguna pagdating sa korupsyon. Ibang klase po ang korupsyon na bumabalot sa ating bansa dahil di gaya ng korupsyon sa ibang lugar ng mga mundo, ang korupsyon sa Pilipinas po nagdusa ng kamatayan sa napakadaming mga mahihirap na ating mga kababayan dahil ang kanilang kinurakot po ay pondo na nakalaan sana para sa mga flood control projects para po maibsan ang kahirapan o maiwasan ang pagkamatay ng napakarami nating mga kababayan. Tama. Bukod pa po rito, tayo po ngayon nagdidiwang ng Araw ng Kalayaan. Samantalang ang ating Pangulong Bangag talaga naman pong pilit tayong binibitbit at tinutulak sa kuko ng digmaan sa paggamit ng ating teritoryo sa mga dayuhan para sa gera na wala naman po tayong kinalaman. Totoo po, si Noynoy Aquino ang nagpayag o pumayag na magkaroon muli ng mga kasundaluhan at mga equipment ang mga Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Pero ito pong si
Ferdinand Marcos Jr. ang nagparami ng mga base militar na po pwedeng magamit ng mga Amerikano, lalong-lalo na ang mga base militar na malapit sa Taiwan, na siguradong gagamitin ng mga Amerikano pag nagkaroon ng putukan ng gera tungkol po sa Taiwan. Isang gera na wala pong kinalaman ng Pilipinas, isang gera na wala pong pangnasyonal na interes ang mga Pilipino. Bukod pa po dyan, lantaran po ngayon ng korupsyon. Korupsyon na para bagang nagbabaliwala sa pagiging malayang bansa ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ngayon, bagamat trilyones ang nawawala sa korupsyon, napakataas po ng hanay ng mga Pilipino na nakakaramdam ng pagkagutom. Para kiba ang kalayaan kung gutom naman ang mga kababayan natin. Lahat po ito ay nangyayari sa kabila ng katotohanan na pati po ang kalayaan natin ngayon ay pilit na sinusupil. Tayo po ngayon ay nasa ilalim ng undeclared martial law. Bakit ko po nasasabi yan sa araw ng ating kalayaan? Ang martial law po ay isang kapangyarihan or extraordinary power ng presidente para suspindihin ang writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus po ay isang sandata para magaransya ang kalayaan laban sa mga pagkakakulong na walang sapat na legal na basihan. Pero nakikita po natin ngayon na ang martial law ay nakakamit maski walang suspensyon ng writ of habeas corpus dahil sa mga tanim na kaso na sinasampa ng administrasyon nito sa mga kalaban niya. Nandyan po ang kaso na tanim kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban sa akin. Ang tanim kaso, syndicated human trafficking, no bail recommended. Nandyan din po ang mga kasong cyber libel na isinasampa sa lahat ng mga kalaban ng administrasyon. Cyber libel laban kay Maharlika, cyber libel laban kay Chavit Singson, cyber libel laban sa mga vloggers. Yan ang mga tatak ng administrasyon. Kung sino-sino na lang ang kinakasuhan ng administrasyong ito. Dati yung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan eh. Na talaga naman pong tumataligsa at nagbibigay kritisismo laban sa administrasyong ito. Kung ang martial law ay extraordinary power dahil ito po ay sinususpinde ang karapatan ng kalayaan kapag sinampahan ng kaso, ganyan din pong epekto ngayon ng ginagawa ng administrasyon sa pagsasampa ng mga non-bailable cases. Kasama na po ang mga non-bailable cases laban kay Junggoy Estrada at yung mga non-bailable cases na talaga naman pong pinaganagamit nila para takutin ang mga senador gaya ni Chis Escudero at Joel Villanueva na sumapi sa Malacanang Senate. Wala pong pagkakaiba ang pagsuspinde ng writ of habeas corpus sa nangyayari ngayon dahil ang mga tanim kaso na non-bailable o di naman kaya ang cyber libel na isinisimbe bago pa mag-weekend para masiguradong makatulog sa kulungan ang mga dinidemanda ng cyber libel, yan po ay kaparehong epekto. Sumusupil sa malayang pananalita, sumusupil sa kalayaan ng pag-iisip. So nasaan po ang kalayaan natin ngayon? Ngayon tayo po ay kinakaladkad sa gera sa ngalan ng isang dayuhang bansa. Ngayon po, ng ating mga kalayaan ay nababaliwala dahil sa mga tanim kaso na sinasampa ng administrasyon laban sa kanyang mga kalaban. Ang pinaka-importante, nasaan ang ating kalayaan habang ang karamihan ng ating mga kababayan ay nagugutom. Samantala, ang kakaunting miyembro ng ating lipunan, ang mga congressman, ang mga senatong, ang siyang nagpapasasa dahil sa nakaw na pondo galing sa kaban ng bayan. Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang, ng aking lolo't lola, palaging pinapaalala na aking mga ninuno, inalay ang buhay para sa inang bayan. Ang aking lolo daw po sa tuhod, ang siyang nakapatay sa pinakamataas na opisyalis ng Amerikano nung panahon ng gera sa panig ng Pilipinas at ng mga Amerikano. Sa aking pamilya, ang pamilya ng aking nanay, wala pong kalalakihang natira matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, lahat po sila pumanaw sa Death March. Kaya nga po tuwing araw ng kalayaan, talaga kami po ay nagtitipon-tipon, hindi lang po para pagdiwag ang kalayaan, kundi alalahanin ang mga alaala ng aming mga ninuno na inalay ang buhay para sa inang bayan. Kasama na rin po sa mga inaalala namin tuwing araw ng kalayaan, ang aming mga kamag-anak na nakulong, nawalan ng paa nung pangalawang pandaigdigang digmaan, ang aking lolo po sa aking ama, si Maximo Roque Sr., ay ginawaran po ng gold medal ng US Congress dahil sa kanyang katapangan nung pangalawang pandaigdigang digmaan na nagresulta sa kawalan ng isang paa. At syempre po, ang pinsan buo ng aking lola na nakulong at tinorture ng mga Hapon, Jovito Salonga, naging Senate President. Siguro po sa mga kabataan, dapat po natin alalahanin ang sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang ating kalayaan ngayon. Pero dapat natin paalalahanin ang ating mga sarili na kung hindi natin paninindigan ang kalayaan, tuluyan na mawawala muli ang ating kalayaan dahil sa mga leaders na di hamak na kurakot, na di hamak na nagpapaalipid sa mga dayuhan, na di hamak na mga drug addicts. Sana po, itong araw ng kalayaan ay magbigay leksyon sa lahat ng ating kabataan na ang kalayaan, hindi po yan binibigay na libre.
Ang kalayaan, ipinaglalaban po yan. At minsan, ang kabayaran, walang iba kung hindi ang ating mga buhay. Diyan lang po ang tanging paraan para po mapangalagaan ang ating kalayaan, ang ating pag-alay ng ating buhay para sa inang bayan. Sa mga kabataan, magdiwang po tayo ng ating kalayaan. Pero paalalahanan po natin ating mga sarili ang napakamahal na halaga ng kalayaan, ang buhay ng ating mga ninuno. Sana sa takda ng panahon at sa tawag ng panahon, tayo po'y sumunod sa yapak ng ating mga ninuno at ialay ang buhay para sa kalayaan ng inang bayang Pilipinas. Muli po, maligayang araw ng kalayaan sa lahat. Ito po inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Ayan ang mensahe ni Attorney Harry Roque sa Araw ng Kalayaan. Ngayon, ang nangyari sa ating bansa ngayon ay parang si BBM walang ibinigay kalayaan. Okay, kasi sino ba namang nagustuhan ba ng taong bayan ang kanyang ginagawa, di ba? Niloloko tayo. Yun ang akin. Kasi ano lang tayo pinamudbud lang tayo ng mga ayuda, mga bigas-bigas. May balita pa nga ako, nakita ko yung bigas na may mga parang luma na yung bigas na binibigay nila. Ang daming mga insekto sa loob. Kakadiri yun, no? Siguro, hindi naman siguro lahat na pero mayroon. Hindi na sila nahiya, namigay sila ng bigas, hindi pa quality. So, what I mean is, wala. Ang nakikita natin sa Administrasyong Marcos ay puros, away politika. At kung ikaw ay isa kang kritisismo ng administrasyon, may tendency pang kakasuhan ka. Tingnan niyo si Chavit Singson, di ba? Yan ang latest, hinuli siya. Buti naka-bail. Dito naman, pakikinggan naman natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ito yung latest updates patungkol sa Senado. Ako pinatawad ng Diyos, kung hindi ako pinatawad ng iba, kung hindi rin nila ako binigyan ng pag-asa, hindi ako yung taong nakikita mo ngayon. And if I offend some people now, partly kung tama ako, then you shouldn't be offended. Dun sa part na mali ako, I'm a work in progress and I don't offend people for the purpose of simply offending you or makipag-alaskahan lang. But it's because may pinaglalaban tayo. So going back sa may pinaglalaban, we're fighting for something. So now, we're fighting for truth, na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. We're fighting na bawat sentimo na ibayad ng bawat Pilipino ay magamit sa tamang mga proyekto para walang mamatay na dahil walang gamot o walang doktor, wala pong mastant which leaves permanent damage sa ating future generations, stunting yung pagkabansot. We're fighting na lahat ng Pilipino has equal opportunity sa pag-aaral. We're fighting for a living wage, no? Meaning, hindi lang minimum wage na, kumikita ka na ng konti. Hindi. Yung sapat para sa dignified o marangal na pagkabuhay ng Pilipino, no? Hindi lang sa sarili pero sa kanyang pamilya niya. Lahat ng ito may cost. So kung pinag-aaralan po natin ang mga heroes nung Pilipinas during sa panahon po ng Hapon, panahon po ng Espanyol, hindi lang po pawis, hindi lang dugo, kundi buhay ang kanilang binuwis. For us who are martial law babies, of course, the narrative na baka naging communist country din tayo like the other... mahirap kasi ikwento sa inyo yung narrative na yun kasi yung dalawang communist countries na malapit sa atin, malapit geographically like Vietnam and China, are much more modern sa atin pagdating sa education, technology, sa economics, yung socio-economic welfare ng tao. Kung hindi lumalaban ay mas maganda sa atin. But during the 70s, 80s, hindi po ako 60s kaya hindi ko na masasagot yun. Even 70s, I was from 1 year old to 10 years old, no? Or from 0 to 10. So ang point ko is that during this time, yung sabihin na baka mapunta sa communism yung ating bansa or baka maging napaka-corrupt because of the oligarchs was reason for the narrative nung martial law. So hindi naman yun ang topic ko tonight. But may cost yung mga lumaban during that time. So pagdating ng EDSA Revolution, even before that, Senator Benigno Aquino, meron pong cost. Hindi lang po yung buhay niya, buhay ng pamilya niya, friends niya, pagpapalaki ng mga anak niya, yung wife niya, yung paglipat nila sa ibang bansa, yung kanyang hunger strike,
And eventually, he had a sense that he will be killed. But he made that commitment that ibibigay niya yung buhay niya. So may cost. Kaya nga nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, it wasn't something lightly said because I think part of him knew that assassination would be coming. But even if assassination did not happen, yung commitment na yon may cost po yon. At right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways. No? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, e-sabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that, pero I'm talking about kumita through that illegally, no? Meaning, it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-usapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, di ba? Yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan,
ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay yung pala ay, alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan, na hanggang ngayon hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para makonvict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman